So, mayroon lang po akong ibabahaging tips para maiwasan yung pagkakamali sa birth certificate ng mga anak nyo in the future. Kasi sa batch ng anak na school nila, mga 5 ata yung, or 4 yung may mga mali sa birth certificate nila. So, malaking abala yun. Katulad ng, may lumapit sa akin nung nakaraan na, bakit si teacher hindi na po tinatanggap yung affidavit, sabi. So, yung affidavit kasi, isa lang po yun sa requirements para maayos po yung birth certificate ng mga anak natin. So, hindi ibig sabihin na wala nang silbi yun. Isa po yun sa requirements. So, i-set aside muna natin yun. So, ang topic natin is yung paano maiiwasan ang pagkakamali na sa birth certificate in the future. So, ito ay para sa mga buntis po So, kapag buntis ka na, ang unang-una nyong gagawin, pag-usapan yung mag-asawa kung ano yung ipapangalan nyo sa anak nyo. So, kailangan pag-usapan nyo kasi kailangan po yun kasi hindi na kasi ngayon yung basta na lang ipapangalanan mo, ganun. Kasi pag nagkamali po yung spelling, malaking abala. Minsan kasi pag nagkamali ng spelling, ginagaya na lang. Which is pwede din yun. Nagayahin na lang. So, pero yung gusto nyo yung spelling is ganito, ganyan. So, pag-usapan nyo yung pangalan ng bata. Kung alam nyo na yung gender, i-ready nyo na, ilista nyo na. So, pangalawa, ilista. Ilista nyo yung pangalan ng bata, middle name, last name, pangalan ng parents, kailan kinasal, yung mga lahat ng detalyeng yan, kung pang-ilan siyang anak. Kasi nandun din sa mga birth certificate yan kung pang-ilang anak, babae, lalaki, yan mga yan. So, yun yung pangalawa, ilista nyo. Oh, just in case na, ang akala nyo babae, lalaki pala. So, mag-reserva kayo ng pangalang pang-lalaki. Para hindi kayo magkamali. So, pangatlo, i-check mabuti. Yung mga asawang lalaki, dapat chine-check nyo po ito. Kasi yung babae, hindi po yan pipirma. Hindi pa pipirma ng doktor o yung mga magbibigay. Kasi kakapanganak pa lang, nahihiloy pa yan. So, ang palaging pumipirma is yung asawang lalaki. Kung single parent naman, yung babae. Pero kailangan pa ding i-check. So, pangatlo, i-check mabuti. So, pang-apat, pinaka-importante, wag magbadaling pumirma. Basahin muna. Kahit 10 beses mong basahin, okay lang. Basta wag kang magkamali sa mga detalye. Una, pangalan, saan pinanganak, pang-ilang anak, babae ba, lalaki. Yun yung nagtatanong sa akin nung nakaraan. Kasi babae pala, lalaki yung mayroong details doon. Tignan nyo napakaliit pero napakalaking abala niya. Sabi sa municipality is 6,000 daw yung magagastos doon. So, hindi yung sa municipality baka pangkuha ng mga requirements yun. So, napaka-importante. Una, pag-usapang mag-asawa. Pangalawa, ilista. Pangatlo, i-check palagi yung spelling, kahit mga details. So, pang-apat, wag magmadali. Kahit pang ilang beses nyong basahin, okay lang. Huwag magmadali. So, permahan. So, yun lamang po. Yung ibang topic sa ibang araw na lang po. Salamat po. God bless. Bye-bye.